Isang mapagpalang araw sa lahat ng aking mga listeners. Gusto ko lang i-share ang kwento ng aking buhay at para kapulutan ng aral. Itago niyo na lang ako sa pangalang Maricel. Hindi ko tunay na pangalan. 10 taon pa lang ako ay nawala na ako ng daddy dahil sa aksidente. Ay para maaga itong kuhanin sa amin ng mami ko. Makakaya natin ito, anak. Sabay yakap sa akin ng ina ko. Ngunit hindi ko mapigilan ang mga luha at iyak ko. Mahal na mahal ko ang daddy ko. Mas close kami ng daddy ko kaysa sa aking ina. Wala namang ginawa ang mami ko kundi ang gumala at ang magparty. Habang kami ng daddy ko ay ang palagi naiiwan sa bahay. Kaya mas naging close kami ng daddy ko. Mami, mahal po ba talaga ang daddy ko? Tanong ko sa kanya. Ano bang klaseng tanong yan, anak? Nauutal habang ito ay nagpapaliwanag sa akin. Sabay iwas ng tingin sa aking mga mata. Kaya sa punto iyon ay wala akong ginawa kundi ang umiyak ng umiyak. Mahal ko ang daddy ko. Bulong ko sa aking sarili. Gusto ko na lang sumama kay daddy. Sana kasama na lang ako na nawala para kasama ko ang daddy ko. Hagulhol kong iyak. Tama na yan, anak. Wala na ang daddy mo. Kaya tanggapin mo na. Wala na sa buhay natin. Kaya please lumaban ka. Kailangan kita, anak. Kaya natin to. Huwag mo kong iwan, anak. Pakiusap ko sa iyo. Lumuhod sa harap ko ang mami. Anak, ito pala ang stepdad mo. Agad ako nagalit. Ano? Stepdad ko? Sabi kong sigaw kay mami. Mas bata kasi ang stepdad ko kaysa sa mami ko. Itago na lang natin siya sa pangalang Angelo. Ang aking stepdad. Na halos malayo ang agwat at edad ng mami ko kaysa sa kanyang stepdad. Narinig mo ako, anak? Ang stepdad mo na mas kinagalit ko kay mami. How dare you, mami? Date anniversary ni daddy ngayon. Si daddy lang ang mami ko, ang daddy ko. Sabay tingin ko kay Angelo, ang stepdad ko. Kalmado at walang imik si Angelo na nakatingin lang sa amin ng mami ko. Tila ba wala rin ito pakialam sa kanya. Oh my God, anak. Ilang taon nang patay ang daddy mo? Oh, so what, mami? Si daddy lang ba ang daddy ko? Konsensya mo na yan, mami. Para ano? Para mag-uwi ka dito ng batang lalaki? Napapalit kay daddy? Na para naging daddy ko? Oh my gosh, mami. Nahihibang ka na ba? At isa pa, pera lang ang habol sa'yo ng lalaking ito. Halata naman eh. Sa titig at kilos nito si Angelo. Alam na ang pakay nito. My God, anak. Ingatan mo nga yung pinagsasabi mo. Hindi niya kailangan ng pera, anak. Mayaman yung stepdad mo. Ha ha ha. Tumawa na lang ako sa narinig ko ng sabi ng mami. Oo na, mayaman siya. Oo siya, Maricel. Alis na lang ako. Nagpaalam ang stepdad ko. At umalis ng bahay. See that, mami? Parang ayaw nga magpapahalik sa'yo eh. Makalipas ang ilang buwan, ay patuloy na naninirahan ang stepdad ko kasama ang mami.
Maricel, just call me daddy. Yan ang utos ng mami mo. Napatitig sa akin ang stepdad ko. Yon ay napangiti ako. Ikaw ha? Nagpapatawa ka ba, Angelo? No, hindi kita pinapatawa, Maricel. Mukha ba akong clown para papapatawahin kita? Kahit ano pa gawin mo, Angelo, hindi ako sang-ayon sa relasyon nyo ng mami ko. Gusto kong masukat kung saan kakayanin ni Angelo at pakisamahan ako para sa mami ko. Hinawakan ko ang kamay ni Angelo at dinala ko sa aking kwarto. Nang makarating na kami sa kwarto, ay agad kong sinabi kay Angelo, ang stepdad ko. Alam mo na ang ibig kong sabihin, Angelo, kung bakit dinala kita sa kwarto ko. Pasayahin mo ako. Sigurado ako, madaling mapagod ang mami ko, di ba? Alam ko, bitin na bitin ka dun sa mami ko. Kaya dito ka na sa akin. Sure na. Hindi ka mabibitin sa akin, Angelo. Papanukso kong tanong kay Angelo. Ay, sa huli, hinawakan ni Angelo ang pisngi ko at hinaplos niya. Tinitigan niya ng malagkit ang mga mata ko. Sa isang sulyap ay binigyan niya ako ng matamis na halik. Pagkatapos ng halik ay itinulak ako ni Angelo sa malambot na kama. Na doon ay nakahiga na ako. Bakat na bakat ang mga bundok kong kuweba. Habang ako ay nakahiga, ay muli siyang napatitig sa aking harapan na mas lalong nagpayanig at nag-init ang katawan ko. Maya-maya pa ay sumampa na si Angelo at doon ay sinimula na niyang hapusin ang buo kong katawan. Halos hindi ko na malaman ang gagawin ko sa mga oras na iyon, na halos parang takam na takam siya sa akin. Basang-basa ng pawis ang katawan ni Angelo. Gigil na gigil ito sa akin. Habang tinatamasan niya ang aking makinis kong katawan at sexy, ay nakapikit na lang ang mga mata ko. Dahil hindi ko maikaila, ay sarap na sarap din ako sa ginagawa niya. Kaya napapikit na lang ako sa harap niya. Hindi nagtagal ay dalawa naming narating ang matamis na paraiso. Hanggang sabay din kaming bumagsak sa kama, na halos wala na akong sa katinuang pag-iisip. At nagpapadala na ako sa aking emosyon at ang aking nararamdaman. Makalipas ang ilang araw, ay bigla akong kinausap ng mami ko. O Maricel, pansin ko hindi ka nagalit kay Angelo. Tanggap mo na ba yung stepdad mo? Tanong niya. Oo naman, mami. Para sa ikasaya mo, tanggap ko na ang stepdad ko. Di mabuti naman kung gano'n, anak. Natahimik na lang ako sa sinabi ng mami. At napaisip ako kung tama ba ang ginagawa namin ng aking stepdad. Napatanang ako sa aking sarili. Ang buong akala ko ay hindi mapapansin ng mami ko. May magagawa pa ba ako? Nandito na. Anak, mahal ko si Angelo. Natatawa ako sa harap ng mami ko. O anak, bakit natawa ka? Wala, mami ko. Masaya lang ako kung ganun, sabi ko. Hibag na rin ang mami ko.
dahil sa pagkaakala niya ay mahal siya ng stepdad ko. Hindi niya alam ng mami na may lihim kami ng stepdad ko. Minsan ay hindi ko na rin pinapadlock ang pintuan ng kwarto ko, na halos gabi-gabi ay sa kwarto ko na natutulog ang aking stepdad. Gabi-gabi din ang may nangyari sa amin. Aminin ko ay nakukonsensya din ako sa mami ko. Pero dahil sa kaligayahan ay palihim naming itinatago kay mami ang relasyon namin ng aming dalawa ng aking stepdad. Kaya hindi randam ni Angelo ay aking pangalang daddy, kundi ay isang kong boyfriend. Kaya naman pinabalik-balikan ako ng stepdad ko sa kwarto ko.